Alam mo ba? Hindi na bago ang salitang relapse sa mga Pinoy. Noong una, ginagamit ito sa konteksto ng pagbabalik ng sakit o bisyo, tulad na lamang ng drug addiction, cancer o kaya naman ang pagbabalik ng dating posisyon ng ngipin pagkatapos tanggalin ng braces o hindi pagsusuot ng retainer. Pero sa modernong panahon, nagiging bahagi na ito ng mga salitang Pinoy sa tuwing may biglaang pagbalik ng emosyon o kaya naman ng nakaraan. Pero, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng relapse? Sa medikal na aspeto, ang relapse ay ang muling paglitaw o pagbalik ng isang kondisyon pagkatapos makarecover. Karaniwan ito sa mga nakaranas ng rehabilitation kung saan bigla na lang babalik ang lumang bisyo o ugali sa kabila ng matagal na pagkakalaya mula rito. Ang relapse ay tila multong bigla na lang bumabalik. Sabi nga nila, ghosting phase. Minsan, tunog lang ng isang lumang kanta ang kailangan o di kaya'y sulyap sa lumang litrato at ayun na, may nagre-relapse na naman. Sa ilang pag-aaral ng mga psychologist, ang relapse ay normal na bahagi ng pagbabago. Ang utak kasi ng tao ay may pagkakataong bumabalik sa dating nakasanayan kahit pa masama ito sa kalusugan o damdamin. Sa usaping agham at siyensya, marami nang ginagawang pag-aaral ang mga iba't ibang institusyon tungkol sa relapse, lalo na sa mga mental health at addiction recovery. May mga strategy na tulad ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT na tumutulong sa mga taong maiwasan o malampasan ang relapse. Sa mga Pinoy, lalo na sa kabataang mahilig sa kanta, tula at hugot, ang relapse ay mistulang emotional ritual na. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang alaala na hindi na maibabalik pa pero pilit pa ring binabalikan. Ngayon, alam mo na!